Example lang po yun, inaano ko lang siya. Up ka, Roel. Ina, Gusto ko rin matuto mag-ukulele, Roel. Kasali kita hello, dyan. Sir Rowell. Okay, so, example lang yung ganun daw ka bibilis yung kamay. Or another example, meron kasing, di ba mga classic, yung mga era dati ay may mga music eras kasi every timeline eh. So, yung mga panahon ni Mozart or mga ganun katanda. So, mga 19 somethings yun. So, ginagamit nila to na, ano, yan. Texin ka na lang. So, kaya art up ka dito. Balik na focus. Sino yan? Panganay ko. Okay, so, hello panganay ko. Eto, baka ma-recognize na tong kanta na tutugtugan ka na yan. Short lang kasi baka maubos oras natin. This is William Tell Overture. So, ano siya, it's an orchestral piece. Rovel. Yung, ano na lang, parang verse na lang. Sige. Okay? So, magkabahan Carlo. Okay, so, hindi naman natin i-play gantong mga pyesa pa for Carlo. Kasi, sabi nga kanina, if you haven't played the instrument, matagal ko na kasi tinutugtog to mga na bata pa lang. Siguro 7 years old. So, mga, ano yan, mga halos 20 or 15 years. Pero seryoso ko lang siya nung nag-college ako. Kasi napansin ko na wala talagang kumukuha ng instrument na to. For some reason. Sobrang rare. Sobrang rare. Sa Pilipinas nga, mabibilang mo ng kamay ang talagang ang kilala talaga na musikero dito na ukulele ang gamit. So, ayun. So, hindi lang siya pang Hawaiian instrument. Kasi pag sinabi lang Hawaiian instrument, yung yung mga ganito. Yung mga aloha oy, mga gano'n eh. Aloha oy. Alam mo yan, Carlo? Aloha oy. Mga ganun. That's typical Hawaiian songs. Okay? Kasi nga, akala, popularize to sa Hawaii. Doon talaga to sumikat. Anyways, ayun nga. So, ang, nasaan na ba ako? May tanong ka ba, Carlo, about dito? Kasi sabi ko, ano yan? Dito sa ganito. Sa kamay? Sa, Sa, kam- sa kamay. Paano, sa paano, kamay. paano pindutin? Paano pindutin? Yun ba? Paano? Then yung isang, pag ginaganon, tapos nagtutugtog parang. Strumming o ano? Kasi dalawang klase yan eh. Ang Dalawang klase. pinaka first techniques ng ginagawa ay una sa lahat ay strum. So, pwede kang mag-down strum. Ganyan. Or up strum. Okay? So, depende sa'yo kung anong daliri ang ginagamit mo. Pero, para mas may mga ibang ano yun eh, effects
sa ukulele, pag ginamit mo tong, ay, thank you, Rana. Yung pag ginamit mong thumb, mas pang mellow sound. Okay? Madali siyang, parang sabihin na natin sweet. Okay? Mellow, sweet. Okay? Tapos ang pointer mo or yung tong deliri mo, pagturo, kalamitan to ginagamit sa mabibilis na strumming. So, bibigyan kita ng ano lang, unang chord mo ay open strings. Yan, open strings lang to. So, ang unang gagawin mo is down strum. Kasi wala pa tayong kanta na alam eh. So, down strum. Okay. Papatunugin mo lang ganyan. Okay? So, wala pa yung tinatawag nating rhythm. Okay? Ang gusto ko lang magawa mo ay patunugin ng ukulele. Okay? So, as easy as this. Okay? Kailangan mong patunugin yung ukulele ng maayos. Okay? So, yan, tunog na yan ay G6 chord. C6 pala, C6. So, pag inisip mo siya ng inisip, maraming lalabas na chords dyan. C6, A minor, F major 7. So, hindi na natin tatalakayin yan kasi baka sumakat ang ulo natin. Okay? Dito lang tayo sa tunog. Okay? Okay. So, nakirinig nyo ba yung ano niya? Yung tunog niya ay napaka heavenly or ano, parang childlike voice. Hindi siya mababa kasi ang ukulele compared sa or kung isipin natin siyang as a piano, nandito siya sa taas. Ang teklada mo ay nandito. Lahat ng nota mo hindi lalampas sa baba. Dito. Di ba dalawang ano yun? Kamay ang piano. So, ang right hand mo ang tumutunog. Or yung mga nota sa G clef. Okay? Which is Do, Re, Mi. Or you start siya sa Do hanggang Do na. Okay? Kasi ang music ay, pag inisip mo, ang music ay napaka-complex. Para siyang lengguwahe. Okay? So, meron rin siyang alphabet na tinatawag. Yun ang tinatawag na scales, chords, names, at iba pa. Pero, sige, dito sa ating stream, siguro, ang dapat ay hindi tayo muna magfo-focus ng mga ganong bagay. Kasi baka sumakit ang ulo natin. Masyado siyang, ano eh, depende yun sa'yo eh. Kaya, ina-assess muna kita kung magagawa mo yung pinagagawa ko. Saka tayo pupunta doon sa mas malalim na part. Okay? Okay, Carlo? Apa. So, Okay. may papagawa ako sa'yo ng mga bagay. So, since na yan wala kang dalang ukulele, at sabi mo nagka-drums ka, sige nga, magawa tayo ng isang exercise, ha? Carla, okay lang sa'yo? Okay. Kasi, ito ay isang magandang exercise sa ukulele, hindi lang sa ibang instrumento. So, ito na lang muna. Pang ano lang. May I know your legal name? Sino yung sinasabi niya? Okay, so,
Kinakausap nila si guest. Huwag silang pansinin. Okay. Hindi ko kasi nababasa yung comment. Anyways, okay, Carlo. Um, let's focus sa rhythm muna. Okay? Na yun, wala tayong instrumento, kaya magka-clap na lang tayo. Okay? Clap. So, gawin mo nga to ng gawin mo tong ginagawa ko. Ha? Okay, magka-clap ako. Tapos gagayahin mo lang siya. So, parang call response. Magre-response ka lang. Isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Yan. So, okay. Bilisan natin ng konti. Uy, isa lang yun. Isa lang. Isa lang. Pag bumilis ako or bumagal ako, gaya mo rin ha. Hindi, hindi. Gagayahin mo ako. Hindi ka gaganon. Okay? Yan. Ganyan. Okay? Ibahin ko yung rhythm ha. Hindi. Babagal ako eh. Yan. Hindi, gaya mo lang. Gaya mo lang. Sumusobra ka ng isang clap eh. Okay. Nag-start tayo dito. Isa pa. Hindi. Ako muna bago ikaw. Okay? Okay? Yun. Pa kayo ulit. Ulit. Isa pa. Isa pa. One last. Okay. Sige. Okay, tama na yan. So, okay ka sa rhythm. So, the next one is, hindi ko alam kung gusto mo bang kumanta o tumugtog ng instrumental. Yun. Apa. Anong gusto mong gawin? Pareho o kanta lang, instrumental, ano? Instrumental kasi parang pag kumakanta. Gusto mo pakantayin tong instrument? Apa. Okay, so wala ka pang ukulele. So, ang gawin mo na lang, hanapin mo yung tono nito gamit yung voice mo, okay? Okay. Ha? Tas, patas. Tana. Yun lang. Tana. Taasan mo pa ng konti. Pwede mo i-falsetto kung hindi mabot. Falsetto mo. Tana.
Isa pa. Ito na, okay na. Isa pa, isa pa. Ito. Dun, dun. Yan. Medyo malapit na doon. Or isa pa para yan. Try na isa ipang example. Wait lang, hanapin ko lang. Yan. Isa pa? Isa pa. Okay, hinahanap lang natin kung hindi siya tone deaf or ano. Okay, pwede. Alright, so, kaya pa. Kaya mo pala eh. So, yun yung number 1 is yung pitch. Number 2 is yung rhythm. Okay? Yun yung importante sa music, kung kahit anong instrument. Okay? So, ginagawa natin to kasi wala pa siyang ukulele. Hello sa mga bagong pasok dyan. Baby Yumiko. Okay, so pwede. So, ano pa pwede? May tanong ba kayo dyan sa baba? Or ikaw, Carlo? Habang Pag tono, dun, dun, parang gusto yung dun, 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 man, sa dito Ano? sa strings. ito. Yung tuning niya. Anong Dito, says? dito pag ginawakan, dito po. Ito? Sa, Ayan. ito? Dito? Yan po. Apo. Dun, dun, Ganon ka? Ganon? yung, apo. Hindi, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Ano ba? Hindi. Ano po, yung tono sa taas, tas sa baba. Parang dun, Taas. dun, dun, parang ganun po. Ayun po. Kailangan mo yung pag-uuralin ko po. Yan? Paano Yeah. hanapin dito? Opo, kasi kailangan pagkano po. Okay. So, Pag natatry. tinatanong mo kung paano hanapin yung nota dito sa ukulele? Opo. Sige. Ang pinakamadaling masasuggest ko or ma-recommend ko is yung paghanap sa first string or sa top string muna. Okay? Top string. Dito ka lang mag-focus. Yun sa sinabi mo. Dito muna, Dito sa siya. taas. One string at a time lang. Saka ka na mag multiple strings or iba-ibang strings. Okay? So, hanapin natin. So, taas. So, second. Parang ganun. So, okay? Ayan o. One string lang ginamit ko. So, pwede naman gawin yan sa mga iba pang strings. Or meaning ko ay gumamit ka ng sa baba. Okay? Pwede yun. Actually, pwede yun. Actually, wala namang rules ukol dun sa paghanap ng notes. Yung ang concern lang dun ay ang kung matutugtog mo ng maayos at tama ba siya. Okay? Yung tono, I mean. Alright. Ano pa ba? Ano pa bang question mo? Pag sa strings po, pag natugtog po, pag kumagano, titingnan
titingnan po po yung ukulele. Pag Oo. memorize. Oo, titingnan mo syempre. Pero hindi ka, Kumakanta ako, gaganon din, harap ko yung haranan. Ganun lang po. okay. Kung gusto mo lang tumingin sa audience, Opo. hindi ka titingin Tumingin dito. sa audience, naghaharana ko naman. Sige. Pwede mong gawin yun. Pero, tingin ko, muscle memory ng tawag doon. So, subukan kong gumawa ng chord progression. Okay, nakatingin lang ako sa'yo, Carlo. Okay? So, subukan natin na may melody. Okay. Ang pwede. Madali lang. Yung tinugtog ko kanina, madali lang kasi. Apa. Titingnan lang ko sa'yo. Hindi na ako tumitingin. So, posible yung mangyari. So, pwede siya gawin or pwede siya gawin na mas maganda nga yun hindi ka natingin sa fret masyado. Yun yung isang magandang gawin din para ma-improve sa pagtugtog. So, I think, yun nga, yung muscle memory yung tawag doon. Diba? Muscle memory na yun eh. So, na-memorize mo na yung nota, yung rhythm, yung mga tono. Wala ka nang isipin kundi yung performance mo. Saka kung saan yung position. Okay? So, kung tumutugtog kang live, okay, so, mababawasan yung kaba mo kasi nakatingin, alam mo na yung ginagagawin mo eh sa moment na yan. So, kung hindi ka nag-practice tapos may gig ka, ang mangyayari baka madalas mangyayari na dadapa ka dun sa dadapa ka. Dadapa po. Dadapa sa pagtugtog. Dadapa sa pagtugtog. Ibig sabihin nagkamali, okay? Nagkamali ka ng nota or may kulang. May kulang. Oo. Kailangan pa-practice din araw-araw. Depende yan sa'yo. Kung nakukuha mo siya ng mabilis, siguro hindi naman kailangan isang araw ka mag-practice. Kasi nakakaano rin yun. Parang tatama rin ka rin. Nakuha mo? Hindi siya tatama rin kasi ang motivation niya, manghaharani siya ng marami niyang crushes. Tignan mo, Kaya gusto niya matuto eh, kasi manghaharana yung pinaka-pogi Okay. member ng Kakults. Pwede nga eh. Daling ko nga sa December 6 eh. Ang ukulele, wait lang, may tanong si Ate TCM. Ang ukulele ba ginagamitan din ng pick? Hindi ganun kadalas. Pero sa aking palagay, hindi na siya magtutunog ukulele talaga. Kasi ang ukulele halos kamay lang ginagamit yan. Daliri. Itong daliri mo. Pag nag-pick ka Bakit pala Ano pa? may freebie na pick doon sa sa set? Doon sa yung mga ganong or pang paano lang nila yun, pang budol. I don't know. I'm not sure. Pero tingin ko hindi siya appropriate sa ukulele ang pick. Mag-iiba kasi ang tunog niya. Kasi ang iniisip ng mga tao, ang ukulele ay parang gitara lang. Na maliit na gitara. Yun ang misconception nila eh. Hindi nila tinitingnan to as a different instrument. Okay?
Kaya, Opo. magsama tayo ng pick dyan. Para, parang, lang, para bumili or something. Ayun. Kasi, yun siguro ang dahilan. Yun lang. Mag-iiba ang tunog. Oo. Mag-iiba ang tunog niya. Mas tutunog iba. Hindi ganun. Lalakas siya. Tama. Lalakas ang tunog niya. Pero, hindi siya yung feel na ukulele yung... Wait, I'll demonstrate ha. Kukuha ko ng isang pick dito. May pick ba ako? Wait lang ha. Carlo, Sige po. paano lang? Sige po. Nagtutugtog ng ukulele. Okay, so, for example lang, itong pick na to. This is a pump pick. Pump pick to. Ginagamit to sa ng mga instrumentalists. So, okay. Ito ang tunog niya. Pag may pick, lumalakas yung tunog niya. Pero, papakita ko sa inyo kung anong difference ng tunog. Okay? Ito ulit ang may pick ha. Ito ang pick. Ito ang wala. Pointer finger lang ginagamit ko. So, may slightly different sa lakas ng volume. Okay? Pero iba pa rin yung kamay ang gamit. Hindi, mas, Ayan o, si Jem. okay? Ukulele? Si Jem. Or, kahit gamitin ko yung nail ko dito, kasi minsan, kadalasan, pag nag-down strum ako dito, ang nangyayari, tumatama yung nail ko sa string. Ayan. Pero pag up strum ko, flash na yung dating nun. So, iba yung tunog nun pag dito. Pag nag-down ako dito, parang same lang. Halos wala kang marinig na difference. Pag dito, kulari, down strum, up strum. Pag dito, nail ang gamit ka, nail. Okay? May konting difference siya sa pag-attack. Saka sa velocity and ayan. Sa velocity. Yung tone mo. Kung anong may na-jam. Is it hard doing an up, down, up, down strum with a thumb pick? Okay, so para lang siyang actually pag din-strum to, para lang siyang regular pick. So, I'm just holding it sa regular pick. Ang cons lang nito ay hindi to nalalaglag. Dito nalalaglag. Saka, sa mga instrumental players dyan, katulad nito, malakas yung may difference yung variation kang magagawa sa tunog mo. Yun lang yung difference. So, is it hard doing an up strum? Up, down strum with the thumb pick? Hindi naman siya ganun kahirap. It's not that hard kasi regular pick lang din siya na mayroong dito. Parang strap. Okay? So, ayan. Just treat this as regular pick. Okay? Pag nag-strumming ka ng thumb pick. Just a regular pick. Okay? Ano pa ba? Sige. So, sige. Saan na ba ako? Hello, baby. Nalagi ko nakikita yung comment ni baby. Kakults ba si baby? Parang ngayon ko lang siya nakita. Si Baby, si Gracie yan. Si Gracie.
Let me get my ukulele. Ayan, magtutugtog ka rin ba, Jem? Okay. Sige, okay yan. So, Next session, meron na ding ukulele si Carlo para Oh, yes. Ang ganda ng ukulele ko dyan. huwag ka nga absent. Hindi ka pwede umabsent. Dapat Yung medyo matuto ka. absent, nandito ako lagi sa street. Natapos ikaw muna yung run. Rickson, ano na pa-predict mo? Gaano kabilis matuto ng isang song si Carlo? By month end ba kaya na niyang tumugtog? by, hindi ka pa ganun predict kasi mahirap pa rin sabihin. Although, nasa tono naman siya at may rhythm siya. Iba kasi ang para ka nag-juggling kasi pag tumutugtog ka ng ukulele. 'Di ba? Pag kumanta ka, kailangan mo mag-strum. Vice versa dun sa instrumental. Minsan kailangan mo mag-chords saka yung rhythm. So, hindi ka pa rin masasabi hanggang sa mahawakan niya yung instrument. Kasi ano pa rin niya eh. May konti siyang kaalaman sa instruments or yung sinabi nga niya kanina ay yung drums. So, Ay, di magpa-practice siya na magpa-practice, no, Carlo? Papractice ako na papractice. Pwede naman pala mag-ano sa internet, ng mga chords. oo, pwede. Pero ang goal natin, merong student si Rickson. So kahit mag-practice ka sa online, pag nagpa-lesson si Rickson, nandyan ka dapat. Indian dapat ako. Sige, pwede. Nandyan ka dapat, hindi ka a-absent. Yung absent. Absent. Hindi naman ako lagi sa bahay. Everyday naman ako nasa house. Every Okay. Wednesday, 6 p.m. Sa gabi naman ako Okay. sa hapon naman kami na uwi. Pero sa gabi, pwede ako tumugtog. Alam mo naman. Tapos pag naka-stream din si Rickson, kahit di dito sa Kapults, pwede kang pumasok dun sa stream niya pag may mga gusto Oo. kang iparinig or gusto mo magtanong. Di ba, Rickson? Pwede yun. Oh, pwede. Pwede. Para may Pwede naman. tayo. Hindi nawawala yung habit na pagtugtog. Kasi may mga students ako na matagal ng students. Wala, ayaw talaga mag-practice. Si Ate Ella, kumusta? Si Ate Ella, wala atang time mag-practice. Kasi busy kay Hailey. Yun lang. Sayang si Ate Ella eh. Kung tinuloy-tuloy niya yun, siguro nakabuo kami ng Pero may nakatutugtog Carlo, siya dati. tutuloy-tuloy mo yan. Tutuloy ko nga yan para Makaharana. bagong hobby ko na yung ukulele at gitara. Hindi na drums. Isipin mo, dadalhin mo yung buong drum set sa sa kotse. Pag may practice ka. Pag tugtog ako, more than words. Pwede kong tugtog yun. Di Kita. ba more than words sa ukulele? As long as may chords, kayang gawin. Pero, Mas guitar siya, di ba? oo. Kasi yung original niya ay Guitar. gitara. Gitara. Saka, may mga missing, strings yung ukulele. 4 lang, ulit yung strings ng ukulele. So, sige. Subukan natin yung sinabi nyo na example. So, ang pwede natin palang gawin ay bago kayo pumasok dito sa ating session, pwede nyo i-type or i-send agad yung song na naisip na. Para hindi tayo masyadong magtagal sa pag-aral nung kanta na yan. Siguro, Rickson, ikaw nang pumili ng Ako na pipili. song. Oo. Kasi baka mamaya yung piliin nila mahirap palang tugtugin. So, ikaw na Okay, lang sige, pumili. sige. Yung madali lang. Yung 2 to 3 chords, madaling sundan yung Kasi pag ako rhythm. pumili, mga Disney songs to.
Okay lang. Doon naman Okay. nag-start. Tapos saka mo turuan si Carlo ng pangharana niya. Ayaw. Okay lang sa'yo, Carlo, di ba? Okay Kasi lang, okay lang. ang goal natin matuto siyang tumugtog kahit Okay, isa o okay. dalawa. Kahit season Sige. dalawa. Oo. Kahit isa or Yung dalawa. kahit isa lang o dalawa, pero perfect yung pagkakatugtog. Ako mag-live band nito ah. Live band. Tutuwa Sige. ako Ah, ah. Tanong natin si Rixo. Rixo, natutuwa ka ba kay Carlo? okay naman. Sa tingin ko. Ibang Sa tingin ko mag-enjoy siya sa Ayan na si Celeste. Jem. Ano, Jem? Ready ka na ba? Si Jem, magaling yan eh. Yan ah. Kasi after this, may isa pa tayong stream para naman sa Jamming with J&J. Anong oras po yun, Ate Ano kaya Casteta? kulay na ukulele? 8 o'clock. May gusto ka bang kulay, Carlo? May gusto kang color ng ukulele? Meron ako nakita dito sa... Anong color gusto mo? Excited ka na, Gusto ko Carlo? ano eh, maroon eh. Candy Maroon? apple red. May tanong si Ate TCM. Excited ka na ba daw, Carlo? Excited ako, gusto ko yan kasi wala na akong malilibang kasi pag- lagi ko tinutugtog, mahilig ako sa music kasi sabi ko, gano'n na gano'n ang mangyayari. Hi, Drew. Pero kumakanta ka ba, Carlo? Kumakanta ako. Oo, di ba kumanta siya nung birthday mo? Hindi. yung Yung ano? Beauty and the Beast, di Ah, ba? nga pala, nga pala. Wala pa Okay, akong okay. setup nun eh. Oo. Pag may setup na ako, maglalagay na ako ng setup. Tapos dito na ako sa lalagyan ko ng soundproof. Sige. So, may naisip na akong kanta sa'yo, Carlo. Anong kanta po? Kaso Disney. Okay lang ba sa'yo Disney? Okay lang po. Lava song. Okay lang? Love song. Lava song. Lava song. O sige po. Parinig Oo. nga, Rickson, para alam namin Ah, yung sige. i-expect namin kay Carlo. Ang lava song ay konti lang ang chords kaso ang strumming niya ay malalaman pa natin yung kakayanin ni Carlo. Tingin ko, Sige. ano naman siya. Kung hindi, mga ganito na lang. Okay, so combination kasi yung gagawin ko. Wait lang. Kukunin ko lang yung lyrics kasi di ko masyadong kabisado to. Si Jem, meron na rin ng ano. ukulele. Pero ito kasi ang ano eh, ang one of the Disney, yung mga Disney song na ano lang. Kung maalala nyo, hindi siya part ng movie. Parang short film siya before the movie. Ang totoong movie na ay Inside Out. Yung first movie na yun. Inside Out, I know. Yan yung kung saan yung makikita yung lava song. Sa umpisa. Okay? Cards. Someone to Love is one of the only ones I know fully well. Sino yun? Mina? Hey, hi. Hi, Mina Jam. Okay. Sige. Lava cards. Someone to lava. Ang tagal. Wait lang. Yung, doon na lang tayo sa chorus kasi basta. Kasi yun. I have... Sige. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish there to see in the sky up above will send me someone to love. Okay? Parang ganon. Sakit. Taas pala. Anyways. Naalala niyo yung song na yun? Carlo, naalala mo? Naalala. Pero nag-up ako sa J&J. Sino to? Si Josh. Anyways. Ay, si Josh.
Hello. Ayun. So, try natin yan. Kasi wala akong maisip for na. Ang strumming niya ay, yun lang challenge na makikita ko. At isa pa pala yung chord changing. Chord changing from C to G7. Ayan pa kasi Medyo, Jem, medyo mag-play din yata challenging si yun Rickson. sa mga beginners. Magpe-play Hello, daw siya. Mena Jem. No, I'm just listening to. Akala ko may ukulele ka dala. I do. Do you want to see my ukulele? It's one of my Sige, favorite. sige. Yan na yung kailangan. Ang ganda. Wow. Is it a soprano or concert? It is soprano, I believe. Soprano. I think so. Tapos parang spruce yung wood mo. Yeah. And then my Yeah. sister has another one, but it's parang darker wood yun sa kanya. I just don't know where. May Pag question darker, parang mahogany or Yeah, actually parang mahogany style. ayan, yung mga ganyan. May question ako, Rickson. Yes. Kasi yung sister ko, meron siyang ukulele Mhm. na kay di Apple Red din. Gamit daw niya sa 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 Australia Oo. yung ukulele. Na Tapos, nag-aral daw siya ng ukulele noon that time. Doon ko siya nakita na nag-ukulele siya. Yung younger sister ko nasa base Australia. younger, okay. Yung youngest ko, galing din mag-gitara pati ukulele. Matagal na siya natugtog. Ang matagal na, almost 2 years na siya. Magsi 3 years na siya dun sa next year. Mhm. Nagtutugtog siya ng ukulele. Ayun pala eh. Message. May ka na ka-jamming ka dyan sa... Ay, kaso nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa siya eh. Gusto ko dali ko yung ukulele ko sa ibang bansa. Okay. Tawag ko ng ukulele kami. Alright, so... Wait lang. Thank you, Carlo, for for the questions. So, sino ba may questions? And for sharing. Mina Jem, meron ka ba? Want to ask something or I think we're running out of time. Not at the moment, but I know that I should come to you if I have any questions regarding Okay. ukulele. So, Matagal ka na nag-ukulele, Mina Jem? a couple of years, pero I haven't played a lot kasi I've got carpal tunnel in my hands. Oh. So it's really Naku. hard to play sometimes. Mahirap No, but yun. I like it. Yeah. Sumasakit yung mo? Yung wrist mo? Yeah, my fingers. So sometimes especially when the yung chord changes are like really really fast Mm-mm. and they're like mabilis within the song. Yeah, my fingers kind of struggle, but no, I like to play naman on my good days when my hands aren't bad. Pero, is it on may history kang, or is it, saan mo siya nakuha? Yung Just carpal, work like repetitive Ah. actions from like an old job that I had. But no, I miss it. I enjoy playing and yung okay. Someone to Lava, the Lava song is one of my favorite to play. Diba, magaling si Jem actually. Magaling Hindi- siyang mag-play. Sali ka sa namin, Jeff. This is every Dito. Wednesday, Jem, Oo. 6 p.m. Okay, don't. I'll take note. Yeah, I'll see if I can come. Anong oras na dyan, Mina? It's 12 lunchtime. Okay. That's Hapon pala. Rickson's regular stream here at the Okay. Colts. Tapos, ang students niya, si Dora at saka si Carlo. Ayun, sige. Si Doray Kasi nasaan? they won sa raffle ng ukulele. Okay. Pero since wala pa silang ukulele this first episode. Kaya Yeah. ganyan lang muna. But next week meron na yan. Yes. Come on. Yeah. May question ako. Nasaan si Doray? Ate Quest, wala siya dito. Wala siya. Kasi siguro inisip niya hindi pa rin niya nabibili yung ukulele niya eh. Okay. Bibilhin pa lang niya over the weekend. Over Okay. weekend. Sige, hintay ko yung weekend yung ukulele. Yes, Carlo. Gusto Alright. mo pag merong maroon, no? Pag walang maroon, Carlo, anong gusto mo? May ibang kulay dito. Teka. Meron dito parang shell pink,
sapele, tenor, ukulele. Na, natural ukulele. Ito, Natural. blue. Blue? Gusto mo blue? Ano lang, parang wood na lang. Sugat na. Natural. Sige. Pag Actually, walang maroon, natural. Okay. actually kasi si Tita Cheryl, dati pa niya gustong, Di ba gusto niyang mag-ukulele session din? yeah, saka gusto niya rin mamigay ng ukulele, Mm, dati. Parang sabi niya, oo. ay, let's do, giveaways for, Tapos, kaya na siya natuwa nung kinuwento ko about yung Ito nga, yung giveaways. stream. Yeah. Ako, Invite natin si Tita Cheryl pag marunong na yung mga estudyante mo para mini recital before yung recital Mini, nila yes. sa December. hindi Yeah. mo na mag-absent next week. Hindi Dito ka na. talaga pwede mag-absent kahit the following weeks, Carlo. Kakain muna ako ng Hindi ka maaga pwede ng... mag-absent. Kaya ko maaga mag-dinner ng papay. 6 o'clock na Natin yung yung stream next week. Kaya nga tayo nagpa-raffle ng ukulele para may estudyante si Rick. Sayang na, ano. Kailangan natin yan. No? Yeah, Hindi ka pwede thank you, umabsent. ate, for sponsoring the, Kailangan ko matuto. Kasi Oo. Kailangan mo talaga matuto. Yeah, saka, kasi pag nakita nila ako nag-ukulele ako eh. No? yeah. Doon sa harap ng bahay, akit ng ligaw. Tignan mo, Rickson, yung motivation niya is para umakit siya ng ligaw. Oo, tignan mo, Marami may ka evil love pa atang si Carlo. niligawan, Carlo, ah. Sino ba yung niligawan mo? Ay, edi yung mga nilalapag niya mga pictures sa Gmail. Alam na. Ay, yes. Kilala niyo na yung pinananan ko kagabi. Oh. Alam mo niya, hindi ko na pangalan. Galing ako doon Eh, Gida sabi ni Samja. Kilig na kilig, sabi ni Ate Tisi. Okay. Ate, sino mag-end, ate? Ikaw, wrap Ako? up mo na and then I'll end. Kasi meron tayo. Okay, sige. So, that's it for now, everybody. Stay tuned for next week. Magkikita ulit tayo for another ukulele sessions here in Kakult Stream. Again, this is Rickson FM. Sana may natutunan kayo na yung gabi at na-inspire kayo mag-ukulele. Thank you so much and kainan na. Thank you, Bye-bye. everyone. See you shortly later Yeah. sa stream naman Bye-bye. ni Jay Thank and you. Jay.